Ladies and gentlemen, dito na naman tayo. Ang pag-usapan natin ay itong, nangyaring hearing kanina. Alam mo, ang summary of it all ay puro opinyon lang ang binasihan para sabihin na guilty si Sarah. Opinyon ito ng abogado ng prosecution na si Attorney Ligutan at opinyon din ng testigo nila na kakampi nila na kababayan pa ni Attorney Ligutan na pareho silang waray. By the way, si Attorney Ligutan po ay kaklase ni June Asidre sa Sacred Heart, sa seminary. Magpapari pala sana sila. Magkaklase sila. Pagkatapos ay sinasabi wala daw siyang kaugnayan. Ibig sabihin po, binayaran si Ligutan ni Romualdez. Hawak siya ni Romualdez. Si Asidre kasi ay congressman ng Tingog Party List. At ang Tingog Party List po ay, tawag nito, ay yan po ang party list ni Romualdez. Ang congressman ng party list na yan, ng Tingog, ibig sabihin ng Tingog, ay salitang waray-waray yan. At ang ibig sabihin niya ay boses. Sa Tagalog, boses, tinig. Okay. Ngayon, ang congressman diyan ay si June Asidre, kaklase ni Attorney Virgil Ligutan. At ang isa pa diyan ay si Yeda Romualdez, asawa ni Martin Romualdez. At ang isa pa ay anak ni Martin Romualdez. Pero inubos niyo na lahat. Pero anyway, let us just take a pause yet siguro. Patugtugin muna natin ang ating kanta para kay Sarah. Sama yun. Yep. Oo. Sandali lang. Okay. Ito muna unahin natin yung aking music video file. Intro muna tayo, intro. Sa Pilipinas, kilala ang Hoti, Jeffrey, Bagaris, Ledesma, mayong gabi. Hindi kayang bayaran ni Numan Nes Solar Bar, inamin independent na gumawa ng death kapag may threats. inapi, siyang nariyan. Ay, nako. Hindi mo naintindihan, Nes Solar Bar. Siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi pera ang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totok kasing tirador, totok kasing tirador, kakapi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totok kasing tirador, totok kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan,
Okay, ito na naman. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay, maraming salamat po. At ito pag-umpisa natin. Analisahin natin yung nangyari. Alam mo, tinignan ko lang ito kung paano yung pag-deliver ng direct examination ni Attorney Ligutan na isang waray-waray, maupay nga gabi sa mga waray-waray. Classmate ni John Asidre dida sa Sacred Heart Academy, sa Sacred Heart sa Tacloban, kung hindi ako magkamali, Upalo. Tapos, ito na magpapakita lang po ng relasyon ni Attorney Ligutan kay Martin Romualdez. So, ibig sabihin, nagbibigay ng pera dito ng budget kay Ligutan ay si Martin Romualdez. Kasi si Ligutan, sumali siya dahil siyang gumawa ng reklamo ng Sabalya na group na nagsampa ng reklamo. So, whether or not, tingnan natin, analyse natin, at ipapakita ko sa inyo kung paano pagtatanong patungkol dun sa pagkatapos na mahabang tanungan, ay nagbigay sila ng opinion na guilty na daw si Sara. Pati yung investigador, wala pong authority o walang otoridad ang investigador para mag-conclude kung guilty ang isang tao o hindi. Ang trabaho lamang po ng investigador ay maghanap ng ebidensya at kung ano nangyari, ilista niya. Ang pagdesisyon sa pagbigay ng konklusyon kung guilty si Sara o hindi ay napapaloob po yun sa prosecutor na nagdesisyon kung may reasonable certainty of conviction nang isinampa yun sa Department of Justice. Pero ito pa, at dahil hindi lang doon sinampa at sinampa rin bilang impeachment, ang may authority lang po magdesisyon kung yun po ay tama o mali ay ang mga senador lamang na magtatayo bilang senator judges. So pakinggan na natin ngayon yung later part ng direct examination ni Attorney Ligutan. Ito na po. Ito. It is the same term used by the PNP and by the PCO. So it's not plucked out of thin air, Your Honor, please. So we have basis for using the term assassin. But Your Honor, the counsel mentioned that it was VP Sara who mentioned it, and that was phrased in his answer. So we are objecting to that, Your Honor. With the understanding that the witness will base his answer on his investigation or knowledge insofar as the investigation that he himself conducted and led is concerned, and not as a conclusion of fact and law. The witness may answer. Okay, kinlaro na ni Chis Escudero, pangitubig, na dapat ang isasagot ng testigo ay yung facts, hindi yung conclusion niya sa facts. Kasi ang conclusion dapat nakareserba yan sa decision making ng mga senador bilang impeachment judges. Pero nevertheless, nung sumagot na si Ligutan, si Attorney Jeremy Lotok, na isang waray-waray din, kababayan ni Romualdez, ay nagbigay pa siya ng opinion na guilty si Sara. What was your impression? Yes. Walang impression, opinion din yun eh. Sa Tagalog pa, tanong ko sa kaibigan ko si Duarte, ano ba yung tingin, anong impression sa Tagalog, di ba? Ano sa tingin mo?
Kung ano sa tingin mo, ibig sabihin, opinion mo lang yun, hindi yun ang totoong nangyari. Dapat tinanong, ano bang totoong nangyari? Dapat gano'n eh. Sige, si Andrea, good evening, watching here. Okay, si Alfredo Hicali from Australia. Si Sniper Japan Charity. Ano ba yung good evening sa Konban ba? Sige na mamaya na. Dire-diretso muna natin ito. Your Honor, to me, as the chief investigator at that time, the utterances made by the Vice President was serious, and the threat was real and actual, sir. It Mr. was- Witness, So yan ang kanyang sinabi, opinion niya na was serious and real. So opinion mo lang yan. Hindi ka naman senator judge. Anyway, pakinggan natin ang kasunod na nangyari. if I may intercede, counsel, is this contained in your investigation report? Yes, sir. You may proceed, So counsel. bigyan ni Chis Escudero, kaya ko muna nilagay niya sa investigation report niya. Pero hindi niya matatanggap ang opinion ng NBI, ang opinion ng senador at mga judges. Yun ang dapat na magmamatter sa lahat. Ano ba sa tingin ng mga senador? Guilty ba? O hindi? Patuloy. Seryoso tsaka totoong pagbabanta. Oh, Now, inulit pa niya opinion. Seryoso. Ay, opinion mo lang yan. what made you say that? Na yung Sabi niya, ano ang dahilan kung bakit ka nag-opinion yan? Ba't mo sinabi yan? pagbabanta ng Vice Presidente ay both seryoso at totoo. Well, Your Honor, Okay, pakinggan natin si Lutok kung anong... although wala kang karapatan na magbigay ng opinion mo kung ano, pero pakinggan natin. Sa likod niya si Paulo Ortega, si Janet Garin, si Benny Abante na sa likod ni Lutok. Sino pang isa to? Hindi ko kilala, congresswoman din ito eh. we considered the content and context of the utterances made by the Vice President in November 23, 2024, Mhm. as well as the utterances made by the Vice President in October 18, 2024, Na si Adjong, nakatabi ni Abante. and the reactions from the recipients, as well as Mhm. reactions from several government agencies, sir. Content and context. Now, exactly, yung tanong is, exactly, how did you analyze the content and the context? Grabe, wala siyang authority mag-analyze. Ang obligasyon mo bilang investigador ay magbibigay ng mga ebidensya, hindi ng opinion. Hindi pwede yun. Ang opinion, reserva yun sa mga judge. Ang judge magsabi kung convicted ka o hindi. Pero ang conviction ng judge ay magbabase sa proof ng mga facts. So proof beyond reasonable doubt. Okay? Nais ko lang idiin yan sa aking mga subscribers. Ang pagbigay ng opinion sa isang judge kung guilty o hindi ang isang akusado ay yung mga tinatawag na pangyayari o detalye o facts. Para sa lahat ng mga alkotans, magandang gabi. Si Brad Albert Inquito. Andito. Okay. Ebidensyang ngak-ngak. Pag ngakak and opinion na lang, mga kwento-kwento. Ebidensyang marites kung ibig sabihin. Of the entire press conference. We considered several factors, Your Honor, in the analysis of that content. Naglagay pa siya ng several factors. Pag gumamit ka na ng several factors tapos in-analyze mo, gumawa ka ng analysis, ibig sabihin po, gumawa ka ng opinion, hindi ka naghanap ng ebidensya. Context. Several factors. To be exact, kung alam mo, ilang factors kinonsider nyo? Dinidiin pa ni Atty. Ligutan. Para ka hindi abogado. Dapat hindi man nyo gamitin yan kasi unfair sa mga lahat ng tao. Lahat na nakikinig, akala nila yung hindi nakaintindi. Akala nila iyan na iyan ang ebidensya, yung sinabi ni Ligutan. Tsaka ni Atty. Jeremy Lutok, pareho pala silang waray. So mga maupay.
At least four. At least four. Your Honor. Number one, the Yan, nagbigay na naman ng opinion itong lutok na to. Lintek na ng lutok na to. delivery or manner in which the utterances were spoken. That's one. Number two, the literal meaning of the statement, Your Honor. Number three, the nature of the instruction, and number four, the relationship between the parties, sir. So 4 factors. Now, Attorney Lotok, let's go to the first factor. No, let's go to the first factor, the delivery of the manner in which the threats were spoken. What made you say that the respondent was Opinion both na naman, serious what did you and say? real when she uttered those sa inyo threats? para Objection, masabi? Your Honor, calls for an Opinion yun. opinion. Your Honor, Your Honor, if I may. Based on his investigation, counsel, he may testify as to that. Witness may answer. Pinayagan na lang ni Chis Escudero kahit opinion. Nag-object kasi si Attorney Binluan na abogado ni Sara. After those threats. Objection, Your Honor, calls for an opinion. Your Honor, Opinion nga naman talaga. Oh, hindi pwedeng opinion gamitin ebidensya. Ito naman sinigutan para patawa-tawa, kunwari magaling siya. Na pinapalabas niya, kunwari naging ngisi siya na si Attorney Binluan ay mali. Your Honor, if I may. Based on his investigation, counsel, he may testify as to that. Witness may answer. Yes, Your Honor. The Vice President was furious and fuming mad when she uttered Yan those. Opinion niya yan Furious daw at fuming mad. Anong furious? Parang matindi. Galit na galit. At fuming mad, galit na galit din Could you repeat it? Furious and And fuming mad, sir. fuming mad. Furious and fuming mad. Now, Ayan opinion na niligutan, tsaka opinion ni Attorney Jeremy Lutok. what made you say na yung Vice Presidente was both furious, and fumingly mad? Well, nakita ho namin dun. Fumingly mad. Mali at ang English mo, ligutan. Fuming is verb. Lagyan mo ng ly, fumingly mad. Fuming mad ang tamang term, hindi fumingly mad. Mali ang grammar mo. Sa video nung niran ho namin, Your Honor, if I'm not mistaken, I think more or less 8 beses po siyang galit na galit at nagmumura at minumura yung Presidente, si First Lady, Yan, and then opinion na naman si kayo. former Speaker of the House, sir. 8 beses. If I'm not mistaken, more or less, sir. Now, Puro and opinion. then you're referring to the video. Now, in what particular portions of the video, okay, did the Vice President hurl invectives or sa Tagalog, pagmumura kung sa Cebuano, pamalikas, kung hawaray-waray, Buyayaw. buyayaw. Mga ilang beses? 8? In what particular portions? Sa Ilonggo, buyayaw din ang tawag. Sa Hanwaray-waray, buyayaw. Your Honor, if I may refer to my notes. You may do so. Thank you, Your Honor. Ba, notes ka na naman ng notes. Ibig sabihin po, hindi totoo siya sabi mo. Nag-notes ka pa. Sige, pagbigyan natin ng notes ninyo. Sige. In the interest of time, Your Honor, please, while the councils are doing that, I move that the previously marked and identified Exhibit P, Roman numeral 4-10, which is the flash drive containing the video of that press conference, be unsealed in the presence of counsels from both sides. You may proceed. And then you may now answer, Mr. Witness, anong mga timestamps ba ito? Yeah, Your Honor, from timestamp 53 minutes to 27 seconds and 53 minutes to 39 seconds. So 53 minutes, 27 seconds to 53 minutes, 39 seconds. The second timestamp, if you may. 54 minutes to 03 seconds and 54 minutes to
08 seconds. 54 minutes, 03 seconds to 54 minutes, 08 seconds. That's the second timestamp. What about the next timestamp, if you know? 55 minutes to 42 seconds. And 56 minutes to 07 seconds. 55 minutes, Yan, 42 yan. seconds to 56 minutes, 06 seconds. What about the fourth timestamp, if you know? In fairness sa kada mga 58 minutes to Hindi 38 yan. seconds. Up to 58 minutes to 47 seconds. 58 minutes, 38 seconds to 58 minutes to 47 seconds. What about the fifth timestamp, if you know? 1 hour, 02 minutes and 25 seconds. 1 hour, 02 minutes and 32 seconds, sir. 1 hour, 02 minutes to 25 seconds to 1 hour, 02 minutes, 32 seconds. What about the next, the sixth timestamp, if you know? 1 hour, 05 minutes and 08 seconds. Up to 1 hour, 05 minutes and 31 seconds. 1 hour, 05 minutes, 08 seconds to 1 hour, 05 minutes, 31 seconds. What about the last timestamp, Mr. Witness? 1 hour, 08 minutes and 43 seconds. And then 1 hour, 08 minutes and 54 seconds, Your Honor. 1 hour, 08 minutes, 43 seconds to 1 hour, 08 minutes, 54 seconds. Your Honor, we move that those 7 timestamps identified by the witness be shown in sequence of... dapat sana kanina pa tinanong ito niya, no? Ni Ligutan para hindi umabot. Pero umabot siya sa 1 hour and 37 minutes. Hanggang doon, hindi pa na-identify sa mga video niya. Please. So ordered. Your Counsel for the prosecutors will kindly give the flash drive to be unsealed by the witness, as witnessed by counsel for the respondents. Thereafter, for counsel of the parties to kindly accompany each other to the tech booth so that the USB may be played with respect to the specified timestamps of the witness. Punitin, okay lang. Wala Tagal. In the meantime, napakaklaro po na puro opinion ng ebidensya na laban kay Sarah. At saka wala pa sila nakita ng ebidensya na may taong hinire. Sado. Utang ina ninyo. Sino ang corrupt? Yung mga congressman na yan na na keso taksil, keso corrupt, abusado. Utang ina ninyo. Yan
Yan, facts of the case talaga yan. Yan ang nakuha nila. Walang opinion. So, anyway, yan po, ang katotohanan ay binanggit ni Sarah noong during that time, ang hindi ko lang kabisado kung pagkatapos niya magsabi na nag-hire siya ng tao o kumausap pala, hindi nag-hire, kumausap ng tao na papatay kay BBM, kay Lisa at saka kay Martin Romualdez, ay hindi ko lang alam kung alin ang nauna, yan ba o hindi. Tapos may mga audience siya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ang kanyang guest. Sino ang corrupt? Oh, grabe ha. Lal pare. Anyway, ang mga ginagawa sa ngayon sa stage na ito ay isa-isa yung mga video inahanda ipi-play at pakinggan natin yung naman ng video. Dito, in fairness to them, hindi po Gusto kong opinion. ginagawa ko eh. Putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Oh, ano pa? Kumbaga kanino siya nagalit? Kay Chua. Bakit hindi nasama si Congressman Chua sa kanyang pinagbabantaan? Kung gusto niyong gamitin yan, yung part ng video na yan, bilang katibayan na seryoso si Sara sa pagsabi na kumausap siya ng tao para papatay kay BBM, kay Lisa at kay Tamba, ay pangit naman siguro magbigay ng opinion si Ligutan at saka si Jeremy Lutok na yung mga video na nilabas ay katibayan kuno na sinasadya ni Sara na sabihin na kumausap talaga siya ng taong papatay kay BBM, kay Lisa at saka kay Martin. Yung tagal pa oh. He did not know what he was talking about. That's so incompetent. Or he was lying through his teeth to get the votes of people. Ang ina ninyong lahat. Oh, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Yan, klaro. Galit siya doon sa tatlo. Pero, sapat ba para sabihin na totoo ba yung nag-hire siya ng tao? Nagkabangot siya ng tao? Pag galit ka, I think we have two more. sabihin mo? Titingin-tingin si Win Gatchalian, walang alam eh. Ano nangyari? Dekorasyon. Senate President, pero walang alam. Katibayan lang po yan. Na dapat, Tapos kami yung nagsisinungaling. Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung fucking show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami.
I think we have two more. Ang ina ninyo. I think that will be the last. Your Honor, that will be the last. Counsel, that's the 7 timestamps. Let me confirm, Attorney Magallon. Okay, we have one more. One We more have two video. more, Your Honor, please. I was told we have two more timestamps, Your Honor, please. Two more. Thank you. Bisa nyo naman. Martin. Panay opinion. Wala, ebidensya. Nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, putang ina ka, walang pera. Kasi And the last one. Hindi, unfair nga yung mga pinipili lang, hindi pinapagkalabas ang lahat ng video. maalis mo man ako sa presidential days, hindi pa rin ikaw ang presidente, king ina mo. Walang buboto sa'yo. Please lang. Okay. Thank you. Wala. So, Your Honor, those were the 7. Ayaw niya pakita yung dulo. Kasi siligutan, binayaran din ni Romalis, parehas lang waray-waray eh. Huwag mong tawaging Cebuano ka, waray ka. Ay, hindi ka maupay. Timestamps, portions of the video where the Vice President hurled invectives and profanities. Now, the question is, may I proceed, Your Honor? Counsel, to clarify, Yeah, opo. that the Vice President hurled invectives, period. Not necessarily against the 3 officials mentioned. Most of them were against the 3 officials, Your Honor, please. I only counted or heard 1 or 2. Out of the 7, I heard Representative Chua, but he's not one of the subject matters of this case. But just for the record, does the witness confirm that? Out of the 7 timestamps, there are approximately 2 or 3 that mentioned either all 3 or 1 of the top officials. Would that be correct, Mr. Witness? I think more than that, sir, if you can see the Make your voice context. louder. If I'm not mistaken, Mahirap, bakit magtanungan pa? I-play nyo na yung video, tapos magbilang kayo. Hirap siya, hindi ko nakikinig sa video eh. Tapos magbigay siya opinion, sabi ng isa, hindi, 2. Isa siya, hindi, 3. Isa siya, 3. Kaya parang mga bubo kayo lahat. I think 5 times Diba? referring to Pakinggan mo either na yung video eh. Martin Romualdez or Liza Marcos or the president. The rest were either congressmen or a particular congressman. If I'm not mistaken, sir. Yeah. Counsel, you may proceed. Now, Mr. Witness, etong mga 7 timestamps kung saan nagmumura yung Vice Presidente. Why is Ay, this? Hindi ka pwede magtanong why. Hindi naman alam ni agent kung anong dahilan pagkagalit ni Sarah. Alam niya ba, saklaw niya bang utak ni Sarah? Kung ako to si Atty. Binloan, in-object ko rito. The witness is not competent to testify as to what was inside the mind of Sarah. Is a factor in classifying her threats as serious and real. Yes, Your Honor. It's very much factor. Because we want to establish the intent of the Vice President and Ako, Jeremy Lotok, at saka mga nakikinig sa akin, ang intention po ng tao ay nasa utak niya. Kahit hiwain pa natin ang ulo niya, tingnan natin ang utak niya, hindi natin makikita ang intent. Kaya, refrain from proving a case using yung mga tinatag mo na implied from what is given. Kasi mahirap yan. Let us go to the letter of the law.
Kaya dito ko na-appreciate yung teksto kung ano nakasulat. Yan lang sundin natin. Kung hindi nakasulat yan sa batas, huwag na natin idiin. Kasi magkaaway-away tayo, magkagulo-gulo tayo kung ang hindi nakasulat ididiin mo pa. Hindi mo nga malalaman kung anong utak ng isang tao. Tapos sabihin mo na furious. Ha? Sabihin pa the real. Tapos may mens rea. That intent is crucial in our investigation. We want to determine whether those utterances made by the Vice President were just a product of a temporary fit of anger. Was it just spur of the moment, or were they really serious, actual, and real threat? So what was your conclusion? In all of that, wala kang ebidensya kahit ano. Wala kang ring ebidensya na galit na si Sara kaya nabanggit niya yan. Wala ka ring ebidensya na matagal ng plano ni Sara na magbanggit ng papatay niya si Bumbong, si Lisa at saka si Martin. Pareho tayong walang ebidensya lahat. So in the absence of evidence in favor or against Sara, the better rule is not to accuse Sara. Wait until you have evidence. Ganun na kasimple ang batas po sa batas ng ebidensya. Your Honor. So what was your... Nakalagay po sa ating Konstitusyon Duarte, sa pinakamataas na batas, sabi sa Ingles, an accused can be pronounced guilty based on proof beyond reasonable doubt. Pag sinabi mo proof, yung mga pangyayari. Ano ba mga detalye? Yan ang proof ng mga detalye. Hindi sinasabi by opinion beyond reasonable doubt. Putangin na naman. conclusion? Was it serious, real? Yeah, Your Honor. Okay. Ay, anong basehan niya para magsabi na serious at real? Sarap mo sampalin, ligutan eh. Serious and real. Let's go to factor number 2. So 2 out of 4 factors. Now, sinabi mo yung literal meaning ng mga utterances ng Vice President. Yung literal meaning, why is this a factor in your conclusion na seryoso at totoo yung pagbabanta ng Vice Presidente? Yes, Your Honor. Klaro po dun sa utterances ng Vice Presidente. Even before the online press conference held on November 23, 2024, the Vice President had already contracted a person to kill the President, Lisa Marcos, and the former Speaker, Your Honor. Siguro, so the public will understand. I want you to answer in Tagalog. No? Ba't mahalaga sa inyo, sa investigasyon nyo, na yung pagkukontrata ng tao na papatay sa Pangulo at dalawa pa, nangyari ito bago pa man yung press conference? Ba't mahalaga? Anong ebidensya mo na nangyari? Wala kang ebidensya ligutan. At saka si Attorney Ilotok, wala kang ebidensya kung na nangyari na yung pagkukontrata. O kung may nangyari mang kontrata. Kasi very much possible pa rin na banggit niya ng bluff lang, pang-bluff lang sa inyo. Para hindi siya titrahin. Ay, naku naman, napakabubo naman ng investigador natin kung ganun. Jeremy Ilotok, hindi maupay. Siligutan, nag-imbento na ng kwento. Magbibigyan ng opinion. Sa investigasyon mo yan? Yes, Your Honor. Mahalaga ho yan para sa amin. Basically, it's indicative of intent that... Malamang ito si Jeremy Ilotok, nakausap din ito ni Romualdez, pareho silang waray. Nagkakaabutan na ito ng pera, malay-maleta, binigyan ng maleta to. The utterances was deliberately made up by the Vice President, and it really shows serious, actual, and real threat, Your Honor. All right, now, Attorney Lotok, let's go to the third factor. Yung third factor is now sinasabi mo, yung nature ng instruction. Now, could you tell the public and the court, ano bang ibig sabihin ng factor number 3, nature of the instruction? Yes, Your Honor. In those utterances, the Vice President said, wag kang tumigil hanggat hindi mo sila mapapatay. It shows persistence on the part of the Vice President that she was determined to
to carry out those Ano naman utterances. ebidensya mo na determine And, natin na carry out? Ang problema sa inyo, nagsasalita kayo, mga walang ebidensya, puro opinion lang. O sige, paulit-ulit na naman po to. Ang binabanggit dito, sinabi lang sa ibang pamamaraan, pero ganun pa rin ang ibig sabihin po. Let us stop this sinanigan at kung mag-vlog ako ulit, ibang bagay naman ibablog natin. Basta, pinakabuod po dito nakikita naman ninyo. Yung abogado na niligutan, ay waray upay. Kontak niya si binayaran si ni Romualdez. Tapos classmate ni Ligutan sa Sacred Heart, sa seminary, itong si Tingog Party List na si Jude Asidri na mataba. Sa sobrang katabaan niya, dami niyang kinakain tapos mga kapwa niya waray na mga imol, mahirap, ay walang nakakakain. Grabe. Maupay, mga waray-waray, di rin nagbabuyayaw sa inyo. Waray kwenta. Okay, hanggang dyan na muna at maraming salamat po sa babanatay. Iba na naman po babanatan natin. Pakilike lang, pakishare para man tumas ang ating mga algorithm kasi marami po nag-unsubscribe sa akin, yung mga galit sa akin. Ang gusto nila, tirahin ko lang lagi si Duterte. Ano ba naman, hindi na natin natitingnan ang batas. Okay, hanggang dyan na lang po. Pero aminin ko sa inyo, hindi. Wala nang ibang leader na malakas makapagbitbit ng bansa na matapang kundi si Sara Duterte. At siya lamang po ang nakikita natin na magparusa ng lahat. Hindi kagaya kay Bongbong, maraming mga hindi nabibilang ko. Mga pinarusahan ay inarte lamang mga kaso na nakadesinyo para lamang ma-acquitted, absuelto. Okay, Marlon Reyes, bluff lang yun. Gano'n naman kahit kanino. Bluff lang talaga yun kahit kanino. Kahit sabihin natin hindi bluff, ang totoo nun, galit na galit ng tao, is part of the disgust lang yun. Uttered out of disgust, sudden burst of the emotion. Gano'n lang kasimple. And if you do not have evidence, you have no right to interpret it in the worst way. The worst kind. Gano'n lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. At magandang gabi, mga kababayan.